maliit na gasol, yung mini. Hindi ko ginagamit guys kasi 'di ba mahal ang gas. Dati mura din yung gas pero pinili kong magluto sa guys, sa kahoy kasi yung pala guys, yung sanay kasi ako na mayroong pausok-usok sa bahay guys. Ibig sabihin parang maaliwalas pag mayroong usok-usok. Pero hindi naman yun nakakamatay yung usok guys. Kasi kahoy lang naman yun. Hindi ako nagluto ng gas kasi alam ko nag-absorb yan sa pagkain natin. Ngayon ang ginawa ko guys, marami kayang kahoy dito guys. Oo. Subdivision to guys. Subdivision. Marami silang tinatapon na kahoy na sa street pa lang namin, Kamiya Street. Tapos mayroong nagre-renovate ng bahay, mayroong nag-aayos ng bahay. So yung mga guys, yung mga kahoy nilalagay nilang sa tabi na may mga pako. So ang ginawa ko guys, tinatanggal ko yung mga kahoy, dinadala ko sa bahay kasi at least nakakatulong tayo na walang batang madisgrasya sa gilid ng kalsada na mayroong mga pako, yung mga kahoy. Yan, yun ang layunin ko guys, na safety yung mga bata kahit na hindi natin alam kanino mga anak yun naglalaro. So kailangan makita natin na natanggal yung mga doon, hindi mapanganib sa mga bata. Yun ang ginagamit ko guys. Hindi naman naubusan ng kahoy guys. Parang palaging mayroong kahoy. Blessing din kasi yung mga nag-aayos-ayos na yung mga bahay na sa squatter, nilalagay lang nila sa gilid. So tinatanggal ko talaga. At saka guys, kung alam ko guys yung water station, may nagsabi sa akin na malakas daw ang chemical nung inumin na yun. Kaya nag-stop ako bumili dati sa water station ng mineral kasi mataas ang content ng chemical daw yun. So ang ginawa ko, nawasa na pinapakuluan ko para mawala yung rin. Ganun ang ginawa ko. Natuto ako doon sa sa dati kong amo na taga Butuan City, na kasi nag-working student ako sa Butuan City. Yung yung guardian ko sila Rosie Abella at saka si Arsacio Abella. Mga doktor yan sa Santos Hospital. Yan ang employer ko. Yung nag-working student ako. Diyan ako pumapasok sa Agusan Colleges. Pero nilalakad ko lang yun hanggang kasi nasa sila nasa Ginguna Street, 2nd Street Ginguna. Nilalakad ko lang yun papuntang Gumi Street ba yun, yung Agusan Colleges. Yan. Sanay na kasi ako maglakad kahit hindi naman masyadong malayo yan yung lakarin mo lang yung yung kasi may mga shortcut yan mga technique doon sa na yun, Agusan Colleges. O hindi naman ako nalilate kasi night school ako Yun lang guys, doon ako natuto na yung inumin ng guardian ko. Magpapakulo sila ng tubig yan, tapos pag malamig na nilalagay sa ref, yun ang iniinom nila. Pero hindi pa uso dati yung water station. Oo. Yun ang natutunan ko. Bawat na natutunan ko, ina-apply ko sa sarili ko kasi siyempre mayroon yung magandang yun, mayroon kang mapapala doon sa natutunan mo. Ngayon dito naman sa Maynila guys, lang talaga, hindi na ako may edad na ako, mga 61 years old na ako ngayon.
So ang ginawa ko selling ako ng mga dried fish. 'Yon, tumutubo ako ng 600 'yan. Kailangan nag-aano ako ng binibili ko sa mga prutas. Hindi ako kuripot guys sa prutas. Kasi alam ko yung yung mga prutas kasi guys, yan guys, yung natural na pumapasok sa katawan mo pag kumakain ka ng mga iba-ibang prutas. Hindi mo na kailangan mag-inom ng mga vitamins, kasi yung bumibili ka ng vitamins sa mga Mercury, mga pharmacy. Kasi pag kumain ka ng prutas, hindi mo na kailangan inom ng mga vitamins, kasi yung kinakain mo fresh at saka natural, wala siyang halo. Kaya yun ang kagandahan doon. Tapos ngayon dahil mas mabilis ako nagkaroon ng ubo, sipon. Mayroon akong nabasa sa YouTube, sa labat. Yan, malaking tulong yun guys, kasi yung bumibili ako ng loya na malalaki guys sa Alabang, kasi dapat malaki, kasi pure yun na matanda na yung loya. Yan, inaano ko guys, pinapakuluan ko sa takuri, tapos umiinom ako ng half cup, pero hindi requirements na basta ko lang kasi nagpakulo ako araw-araw ng yung ginger, yung loya, pinapakuluan ko ng mga 4 na baso sa loya, kasi inahalo ko yan sa sabon guys, sabon na pampaligo. Yan, kasi tapos yung sobra iniinom ko konti, tapos pinapainom ko doon sa mga inaanak ko sa binyag, kasi magkalapit lang kami ng bahay sa squatter, harap-harapan lang yung mga pintuan namin, kasi alam mo naman sa squatter tabi-tabi yan, dingding ang pagitan lang. Yan, ngayon yung natutunan ko, ina-apply ko sa mga inaanak ko sa binyag, pinapainom ko sila. Sabi ko sa ubo to, pero hindi nila alam ang ingredients. Yan, loya lang yun at saka tubig, pinapakuluan, walang halo, walang sugar, pure lang water and ginger. Hindi ko hinahaluan ng iba. Pero sa awa naman ng Diyos, yung ubo ko ay yung mga plema, lumalabas siya pagka umiinom ka ng ng loya. Oo, nagre-release siya ng mga plema. Sa unang inom mo lang nagre-release ng plema hanggang lumalambot na yung mga plema. Tapos babalik na sa normal, hindi ka na ubuhin. Yan, wala nang kati-kati sa liig. Yan, kaya mas malaking tulong yung ginger. Napaka sure ako talagang alam mo guys, doon sa mga mga artista, kaya sila guys, kasi sa pagkain natin hindi lahat kinakain, 'di ba? Yung alak, umiinom ka ng alak, bawal 'yun. Tapos yung pork, meat, bawal 'yun kainin pag may edad ka na. Tapos mayroong mga ibang binabawal na pagkain guys. Minsan-minsan lang ako kumakain ng yung beef menu. Ang more on chicken curry ang order namin. Tapos yung yung ulam na yung salmon. Yan, sabaw na sinigang na salmon. Mahal na ngayon guys, 70 pesos ang per order. Ang chicken curry 70 pesos. Pero isang order lang ang ulam namin, kasi hindi katulad dati na mura lang yung ulam. Ngayon mahal na, 70 ang order. Minsan patula na may yun ang inuulam namin. Bumibili lang ako doon sa mayroong ditong
mahalal halal restaurant dito. May Muslim na may-ari ng restaurant halal. Para sure na walang halong baboy. Yan ang guys. Tapos yun guys, ang naman doon sa mga artista na kasi sila, marami silang blessing, marami silang pera. So kakainin talaga nila yun kung anong gusto nila, yung mga kahit ano-ano na lang kinakain nila, pero hindi nila alam na bawal pala yun. Kaya minsan na sila, nagkakasakit sila. Tapos hindi nila alam yung mga herbal medicine. Di katulad ko na mas malaking bagay yung hindi ka masyadong mayaman, hindi ka masyadong mahirap, tamtaman lang, yung pera mo tama lang sa pagkain na maganda yung na ma-realize mo na kailangan mayroon kang knowledge about herbal medicine, kasi hindi ka pwedeng umaasa sa doktor na palagi ka lang nagpa-doktor, doktor. Alam mo, ang doktor kasi niyan pag once na makita ka na marami kang alahas, mayaman ka, may kotse ka, siyempre mayroon yung take advantage yan. Oo. So nagdi-demand yun yung mga doktor na mga ganyan-ganyan, pero ni-recommend ng doktor na ganyan na, pero hindi nila alam na na yung gamot na yun hindi pa siya ibig sabihin, parang palagay ko yung mga gamot kasi uminom na ako ng mga gamot dati na wala pa akong knowledge sa about herbal. Ang alam ko, pabalik-balik lang yung sakit, kagaya ng ubo, pabalik-balik lang siya kasi alam ko parang yung isang pirasong capsule, palagay ko kulang ng laman ng ingredients yun. Siguro konti lang ingredients na totoong ingredients na pangpawala ng ubo. Siguro mga dapat tinitimbang yan. Sila lang nakaalam yun sa mga pharmacist, kung parang siyempre di mo alam kung nilalagay lang nila yung mga doon. Dapat talaga sure yung kasi pag uminom ka ng 7 days, nawawala na daw ubo, mas lalong lumalala naman yung yung ubo mo. Kaya parang kulang ng ingredients yung pabalik-balik yung sakit, ganun. So ang ginawa ko, nagsisearch ako sa internet kung anong dapat inumin. Totoo yung sa internet, kasi nakasakit ako ng ng bayuok dito. Ang ginamot ko yung yung kulay blue at saka yung vinegar, anyil at saka hindi naman gumagaling. So nagtry ako sa sa ginger. Pinupunas ko lang yung ginger. So very effective yung ginger talaga sa lahat. Ginger, believe ako sa ginger. Oo. Ng sakit talaga, nakakatanggal. Oo. Promise. Ginger is the best talaga. Kaya guys, kailangan yung mga mga artista, YouTube influencer, siyempre mabait siya. Halimbawa, yung isang tao mabait siya, matulungin sa mga kapwa, matulungin sa ang mga artista, matulungin sila, may dinodonate nila yung mga pera nila, mga halimbawa birthday nila, dinodonate nila sa Kailangan talaga sa isang tao na magkaroon ng knowledge about herbal medicine. Huwag kang umaasa sa mga doktor ng doktor. Kasi ang doktor, hindi naman siya perfecto. Kasi ang nakakalam lang nito yung gumawa ng ng product ng medicine. O ang doktor nagre-recommend lang yan, pero yung laman ng medicine, kung tama ba ang lagay nila doon, content ng kung anong nilagay doon, dapat susuriin yun ng mga eksperto yung laman ng nung gamot. Kasi
lugi tayo, yung bumibili tayo ng gamot, lugi tayo. Pabalik-balik.